Grace Points of View. Masaya pa kaming kumakain at nagkukwentuhan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Biglang nanginig ang katawan at mula ang bibig ni Maricar. Bumagsak siya sa sahig. Nagkakagulo na silang lahat. Ngayon lang nag-sink in sa akin ang nangyari. Nilason si Maricar. My first instinct was to throw up. May lason ng pagkain. Tumakbo ako sa lababo. Sinundot ko ang alangal ko. Kailangan kong may suka lahat ng kinain ko. Madali akong nagmumog ng tubig. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Pasalamat ako sa Diyos at tila walang nangyayaring kakaiba sa katawan ko. Pinunasan ko ang gilid ng labi ko. Tiningnan ko sila. Nakapalibot silang lahat sa nakahandusay na katawan ni Maricar. Inobserbahan ko ang mga kabarkada ko. Tulad ko, mukhang normal pa din sila. Ibig sabihin, si Maricar lang ang nabiktima ng food poisoning. Bakit? Paano? Iisa lang ang kinain at ininom namin. Tumawag kayo ng doktor, dalhin na natin siya sa ospital. Nagsusumamo na sabi ni Lindsay. Nakatakip ang kamay niya sa kanyang bibig, umiiyak na siya. Niyakap siya ni Abby. Lumapit ako sa kanila. No one's brave enough to touch Maricar and check her. Lumuhod ako para pakiramdaman ng pulso at pakinggan ang tibok ng puso niya. I'm not an expert pero wala akong maramdaman. Wala akong marinig. Napalunok ako. Pulis ang tawagan niyo. Patay na siya. Doon na sila nagkagulo. May sumisigaw. May umiiyak. Hindi naman makakatulong ang pagiging hysterical nila. Nagangat ako ng tingin kay Cristel. I took a step forward. Pakana mo ba ang lahat ng ito? Ano? Wala akong pwedeng pagbintangan kundi silang. Nagpipila ng iba. Pero ako, sasabihin ko ang lahat ng nasa isip ko. Oh, come on, Cristel. Sino bang nagluto? Balak mo pa kaming lasunin lahat. Maanghang kong ako sa. Kitang-kita ko ang gigil ni Cristel sa pitik ng mga kamay niya. Anong pinagsasasabi mo? Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi ko pinansin ang pagmamaang-maangan niya. Kung ang pasto ng pagkakaupo sa pabilog na dining table ang pagbabasihan. Guilty siya. Sa pwesto ni Maricar. Nasa kaliwa nito si Cristel at nasa kanan naman si Rica. With one swift movement of the hand, Cristel could easily put the poison without anyone noticing it. Either powder-based sa carbonara or liquid form of asti. Ikaw ang nagluto. Katabi ka rin ni Maricar sa table. Lahat ng manifestation ay nasa iyo. Lumalagitik na sampalang dumapo sa pisngi ko. Hindi na ako nakabuelta ng pagsalitaan na ako ni Cristel. Ganyan na ba, Grace, ha? Ganyan ka ba kagalit sa akin? Seriously, you're accusing me of being a murderer. Nanilason ko si Maricar. Napapatayin ko kayo. Lindsay Points of View. Tumigil na kayo. Parang huminto ang ikot ng mundo nang sumigaw si Abby. Napaka-soft-spoken niyang tao kaya kapag nagagalit siya ay ang lakas ng impact. Ang timbre ng boses niya ay natural na malambing at mulamanay kaya kapag sumisigaw siya para laging maiiyak. Ang tigas ng mga puso niyo. Inuna niyo pa ang issue at accusation niyo. Patay na si Maricar. Respeto naman para sa kaibigan natin. Napatungo na lang si Grace. Sorry. Ang problema kasi sa judgment ni Grace, ang narrow-minded at pinipersonal niya si Cristel. Piling ko nga gusto lang niyang isabotage ang tao. I learned this technique sa mga detective series na pinapanood ko. To know the enemy, you must be the enemy. Get inside her shoes, turn the boat the other way around. My brain cells started to invigorate. Kung ako ang killer, ang hindi ko gagawin ay mag-manifest ng signs para maging suspect ako. Kaya ang magluto at tumabi si victim is plain stupidity. Baluto nilang natin ng kumot yung bangkay ni Maricar, hindi yung nakadisplay siya dyan sa gitna. Pahayag ni Rica. Napakagatlabi ako. Kung wala kami sa sitwasyon na to, siguro natawa na ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Pinagbastan ko na lang ang dining at kitchen dahil baka may makita pa akong traces of evidence. Pero hindi ko alam kung blessing o curse ba na may nakita akong folded paper sa ilalim ng table. I pick it up and opened it. Binalot ng kilabot ang puso ko. Ang message ay sinulat gamit ang mga ginupit-gupit na letters galing sa magazine. Classic way of writing a death note. Nanginginig na inabot ko ang letter kay Cristel. Binasa na ito ng malakas. Blood is red and you were never true. The killer is one from the group too. Be careful. I'm coming next for you. Abby's Points of View. Ang tahimik. Matapos basahin ni Cristel ang death note ay wala nang kumibo sa amin. Nagpapakiramdaman kaming lahat. Ayoko ng ganito.
iyong binabantayan at pinagsususpetsahan namin ng isa't isa. Paulit-ulit pa rin nag-echo sa isipan ko ang nakasulat sa note. Isa sa amin ang killer, at kung hindi ka mag-iingat, ikaw na ang susunod sa listahan niya. Gusto ko sanang isipin na isang masamang prank lang ito. Ayaw tanggapin ang isip at puso ko na sa isa amin ang pumapatay. Paano maaatim ng isang tao na patayin ng matagal na niyang kaibigan? Ganun ba katindi ang motibo at galit niya para humantong sa ganitong punto? Base sa itsura ng note, cut-out letters at 3 stanza, napaghandaan at napagplanuhan ng killer ang lahat ng mangyayari. Kaso parang may mali, diba? Kung ang hangarin ng killer ay patayin kami, sana nilaso niya na lang kaming lahat and we're all dead. Pero hindi ganun. Ang ginawa niya, inuna niya si Marcar. Bakit? Gusto niya kaming takutin? Gusto niya kaming paglaruan? Nakakatakot kasi. Nagtagumpay siya. Siguro nag-i-enjoy siya ngayon sa nakikita niya. This scheme reveals one identity of the killer. Isa siyang sadista. She feeds pleasure through physical and emotional pain. Nakikipaglaro kami ngayon sa isang tao na may personality disorder. Once na magkamali kami ng tira, katumbas niyo na yung mga buhay namin. Ito lang yung nakita ko. Napatigil ako sa pag-iisip na iabot sa akin ni Cristel ang bedsheet na polka dots. Sa basement na lang muna natin ilagay si... Napatikhim si Cristel. She can't even bear to say Maricar's name. Kahit ako ay nangihina habang tinatakpan at binabalot ang katawan ni Maricar. Isa sa mga kaibigan ko sa loob ng mahabang panahon. Parang kanina lang ay kausap at katawanan ko pa siya. Tinanguan ko si Lindsay na nasa harap ko. Pumilang pa kami bilang signal sa pagbubuhat. Nabigla ako sa lakas ni Lindsay. Parang wala lang sa kanya nang iangat niya ang katawan ni Maricar. Halos di nga ako mag-effort kahit magkausong kaming dalawa. Sinundan lang kami ni Cristel pababa sa basement. Maalikabok at madaming tambak na lumang gamit sa loob. Nangatituloy ang ilong ko. Inilapag namin si Maricar. Wala na ulit nagsalita sa amin. Nakatingin lang kami sa nakabalot na katawan. I'm so sorry guys, nakatungong sabi ni Cristel. Sobra na ang guilt niya at naiiyak na siya. I swear to God, hindi ko alam na magkakaganito tayo dito. Wala man lang mag-comfort sa kanya. Gusto ko siyang yakapin pero ayaw gumalaw ng katawan ko. Siguro tumalim lahat sa amin ang sinabi ni Grace. Paano nga kung si Cristel ang killer? Posible, sa kanila itong resort. Alam niya ang pasikot-sikot dito. Ang laki ng advantage niya para i-plot ang murder. Listen, nakatingin ako kay Lindsay. We're supposed to be on the same boat. Hindi yung magkakanya-kanya tayo ng langoy. Malulunod tayo niya. Tama, kailangan namin magkaroon ng teamwork. Hindi kanya-kanya kami nang imbestiga, but I couldn't blame them. I don't even trust anymore or anyone. Crystal points of view. Humingi ng tulong sa pulis. Iyon lang ang tanging bagay na iniisip ko ngayon. Gusto kong mahuli ang killer. Gusto kong malinis ang pangalan ko. Masakit sa loob ang feeling na pinagtutulong-tulungan ka ng mga kaibigan mo. Kahit hindi nila sabihin sa akin ang harapan, ramdam kong nag-uusap ang mga mata nila. Hindi naman ako bato. Mas may sasakit pa ba dun sa akusahan ka ng mga kaibigan mo na mamamatay tao? Dahil sa ano? Ako ang nagluto. Amin itong resort na wala nga silang pruweba. Ang bigotry presumption ni Grace, naiiyak na lang ako sa sama ng loob. Pinunasan ko ang luha ko pag-asara ko ng main door. Kailangan na namin umalis dito sa resort at makatakas sa plano ng killer. Nagitla na lang ako sa hawak ni Rika. Ba't pa'y balakol ka? Hindi kaya siyang killer? Napatakip ako sa bibig. Ikaw, kinuha ko dun sa kubo. Para kasing may mga matang nakasunod sa akin kanina. Kwento ni Rika. Kaya din nila ko for safety measures. Tumanguna lang ako sa kanya pero kinakabahan pa rin ako. Nauna na ang iba sa gate kahit nasa akin naman ang susi. Ayaw nilang lahat na madikit sa akin dahil iniisip nila na ako ang killer. Siguro dapat na rin ako magpasalamat kay Rika dahil hindi niya ako iniwan. Nginitian ko siya. Tara na. Hindi ko na malayang tumatakbo na pala ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hinahawi ko ang mga talahib na madadaanan ko. Palingon-lingon ako at baka mamaya ay tagayin ako bigla ni Rika. Mahirap nang makampante dahil ang killer ay hindi mo alam kung kailan aatake. Samba ko lang mga mukha nilang lahat na naghihintay sa amin. Nakaupo at nakapamewang sila habang bitbit ang bags nila. Nagpipindot sa cellphone at naghahanap ng signal. About time. Dadili-dali kong binuksan yung gate. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinususyan ng padlock. Tulong-tulong naming hinila ang kadena. Wala nang usap-usap. Tumakbo na kaming lahat.
Sa pinaghalong hingal at kaba ay lalong tumagaktak ang pawis ko. Para bang heto na lang huli naming pagkakataon upang makatakas. Napamura ako nang makitang putol ang tulay. Pinutol. Napasigaw ako sa sobrang frustration. Naghalo ang pag-asa sa puso ko. Napaluhod ako sa lupa dahil